Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinulog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang mga opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Puede seguir. Opinión. Paliwanag. Aksyonan. Kasama. Sinusunod. Dito na. Sa New Millennial Online TV.
online TV, ulat na maasahan, news and updates, sandigan ng kaparuhan, sa panguna ni Roque Lopez, tapat na pa. Oras alas 9 Gs ng gabi, oras sa buong kapuluan. Ang kanda, servisyo ng ilang Sa inyong programang Tropa Tuesday Edition, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates, ang News Online TV sa bagong milenyo. At siyempre po, Rosel Lopez ang inyong magiging kasama at Mr. J sa ating technical side. ang bansa. Magandang gabi. Magandang gabi mga katropa, magandang gabi mga kabarangay. At magandang gabi rin sa ating mga ka-GSAP, no? Sa ating Gun Safety Advocates of the Philippines, no? O GSAP. Magandang gabi sa iyo. Lalo na sa aming founder, walang iba kundi kay Admin Corixman. Ayan. At siyempre po yung mga nagbe-birthday ngayon, yung aking pinsan na si Janelle Copiaco Kiambao. Ayun, happy birthday. Nagbe-birthday po siya at hindi nang umbida. Hindi ko lang alam kung saan naghanda, kung saan ang piging. Oo, dahil birthday pala niya, no? Ngayon ko lang tinalaman siya pala ay June, no? Buwan ng June. Kaya sa lahat po na nagbe-birthday ngayon buwan ng June ay magandang gabi sa inyo at happy birthday sa inyong lahat. At welcome po sa programang Tropa Tuesday Edition. Yan, Martes nga naman ngayon di ba? Kaya magandang gabi sa inyong lahat at welcome, no, sa ating programang Tropa. Yan. At siyempre yung ating mga kuya, ating bunso, Press of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, kung saan po ay bago na ang aming National President, walang iba kundi si Kuya NP Agaton Javier. Ayun. Hindi ito maglalaro. Dahil nagkaroon po ng eleksyon ng isang araw at siya po nagwagi at mabuhay ka kuya, mabuhay ang agila. Yun. Walang pababay. At ganyan din yung ating mga katropa pips at alam nyo ba, congratulations sa ating mga senior citizen at mga centenarians, no? Dahil mamaya ay ipapakita natin kung paano nyo mas pinadali, no, ang paggawa ng inyong mga cash benefits, no? Impormasyon pa. Yan po ay inayos po ng mismong chairperson ng National Council for Senior Citizen. Walang iba kundi si Attorney Merceditas Gutierrez na dati rin pong Ombudsman at dati rin DOJ Secretary. Napagliling ko. At magandang gabi rin kay Ma'am Ching Constantino ng Barangay Bayan-Bayan nandiyan sa Malabon. Good evening sa iyo, Ma'am Ching. At ganyan din kay Kuya Teng Diaz ng Barangay Tagalag dyan sa Valenzuela City. Kasama natin yan sa ating grupo sa Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Ayun, si Kuya Teng Diaz. At bukod po dyan, nagbigay din ng mensahe, no, itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong o Benji Magalong tungkol po doon sa 18 Marines na kung saan nga ay sinabihang kargador ng maleta. Yun, nagbigay siya ng mensahe. Mamaya malalaman natin. Hindi at tipid. At bukod po dyan, siyempre po nagtalakay o nagtinalakay ni GSA founder Corixman yung pong lumabas sa isang social media post, no, tungkol kay sa ating katropang gun owner na champion po to sa ito po isang shooter at ito po yung mahusay, no, pagdating sa shooting. Si Jenwick, no? Siguro ko naman naririnig niyo po si Jenwick, mahusay po yan. Actually, dati ko na po siyang nakausap, no, through messenger na sabi ko nga, minsan mag-guest siya dito sa atin sa studio, medyo busy yung ale. Busy yung ating lola. Sometimes siguro baka ma-guess natin yan para malaman natin bakit niya nakahiligan ang pagsushooting, no? Pagka-target. Ang pagkakalam ko siya isang nagtatrabaho sa isang prosecutor's office. Hindi ko lang malaman kung sa lungsod ng Makati. Hindi ko lang malaman siya chief prosecutor o prosecutor. So alam ko meron dahilan kung bakit siya nag-target shooting. No? So malalaman natin yan someday, no? Kung mapapagbigyan tayo ni Ma'am Jenwick na siya mag-guest dito po sa ating programang Tropa. Okay, so wag na nating patagalin at buti pa ituloy na ho natin yung pong unang-una, no,
yung tungkol sa cash gift, no, ng mga centenarians, no. Oo. Ito nga ba? Oo, ito nga to. Yung tungkol sa mga centenarian, yung tungkol po sa cash gift, no? Ay mas pinadali po. Talaga namang wala kang masasabi. Talagang mahusay ito. Itong si Chairperson Merceditas Gutierrez. So yun nga mga kaibigan. At yun nga, at pagkuha ng ECA para sa mga senior citizen at centenarians, mas pinadali ng National Council for Senior Citizen. Tama ba? Nakalimutan ka na, acronym eh. Mas pinadali ng National Commission on Senior Citizen o NCSP ang pagkuha ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act o ECA. Ayon kay NCSC Chairman Merceditas Gutierrez, ito'y sa pamamagitan ng electronic fund transfer, no? At sa mga kwalipikadong benepisyaryo na ang edad ay 80, 85, 90, 95 at 100 taon. Maaari nang makuha sa ang nasabing cash gift sa bank account, GSIS, SSS, FIBAW account, GCash, Palawan Pawn Shop at non-bank piso account. Ayon kay Gutierrez, kailangan lang anyang i-download at sagutan ang updated claim form buhat sa NCSC. Sagutan ang claim form at sagutan buhat sa NCSC Expanded Centenarian Act form o kumuha sa OSCA o LSWDO at doon alamin ang paraan kung paano nyo kukuhanin o tatanggapin ang inyong benepisyo. Ayon sa NCSC, layo nito na mas mapabilis ang pagtanggap ng mga benepisyo sa mga nakakatanda o nakatatanda sa pamamagitan ng digital portal na sistema. Ayan po Kaya yung ating pong mga senior citizen, mas mapapadali na po, no, yung inyong pagkuha niyang inyong mga cash gift. Abay, dapat lang po kasi ang napapansin natin sa mga lalo na sa LGU, yung po mga senior citizen na kumukuha ng ayuda, mga pa-ayuda to na token, yung mga bigas, groceries, may pumipila pa. Diba? Kaya nga senior citizen Diba? So tama, dapat padaanin na lang doon sa mas madali na hindi mo mahihirapan yung ating mga senior citizen, lalo na yung centenarian. Okay mga kaibigan, at magandang gabi rin kay Chief, no? Tawagin natin si Sir Chief, no? Elmer Aquino ng Kamaya Coast. Kung kayo po gusto nyo magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng sariling beaches o beach, mag-inquire ho kayo sa Kamaya Coast. Mura lang ho. At kung kailangan yung mag-inquire, pwede kayong mag-inquire dito sa Millennial Online TV at ipararating natin kay Sir Chief Elmer Aquino. Palakpakan mo nga Mr. J, si Sir Chief. At siyempre yung kanyang esposa, si Ate Donna Aquino, ngayon, na matagal na nating hindi rin nakakadaupan pala dahil medyo nag-visit tayo that time, na hospital tayo ng 2023 at ngayon medyo siyempre nagpapalakas pa tayo. At magandang gabi rin kay Boss Manding Tablante ng Santa Maria, Bulacan. Ayun, kung kayo naman po yung mga taga Bulacan at kailangan nyo magpaganda ng bahay, no? Kailangan nyo magpagawa ng mga gate, mga window grills, mga stair, no, yung mga grills, stair, no, sa mga hagdanan, yung mga gabay, no, kahit ano, basta po pag sinabing stainless, punta lang ho kayo at kontakin nyo si Manding Tablante o kaya dito sa Millennial Online TV at ibibigay natin sa inyo ang kanyang contact number, kayo na po mag-usap. At magandang gabi rin kay Mark Castro, yung ating cameraman sa TV5 na still alive and kicking, na parehas din kami nagpapalakas nito ni Boss Mark Castro. Palakpakan mo nga Mr. J, baka mama biglang magluto yan ang gulay samut-sari tapos bigla tayong ayain na pumunta sa kanya, di ba? Magandang gabi sa iyo Boss Mark Castro ng Barangay Rincon dyan sa Valenzuela City. At siyempre sa kanya esposa kay Linsay, ayun, na nagtatrabaho naman bilang nurse
dyan po sa Valenzuela Emergency Hospital. Lopez, tapat na Ayan, matagal na si Ma'am Lindsay doon. Meron na yatang, ilang taon na ba, Boss Mark? Meron na bang, 10 taon? Mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at matapos nga yan, at yan, sinabi natin, ay medyo nagbigay nga po ng mensahe, ng mensahe itong si Mayor Benji Magalong na ito'y tungkol nga po sa 18 na witnesses dyan po sa flood control scandal na dapat protektahan ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi raw dapat ipagwalang bahala ang naging testimonya ng anyay 18 witnesses sa flood control project scandal. Anya dapat daw nabigyan ng proteksyon ang mga ito. Binigyan din niya na kinakailangan na magpakita ang pamahalaan ng interes sa nangyayaring investigasyon. Protektahan sila kasi whistleblower sila. Dapat bigyan din sila ng proteksyon ayon pa kay Magalong. So tama naman. Pinakamaganda, pakinggan po natin yung kanyang naging mensahe tungkol dito sa issue na ito. Iniiwasan ko sana mabanggit na marine sila kasi hindi naman sila lahat marines at karamihan na silak sa kanila were actually discharged so I would rather call them as 18 witnesses. Ayaw ko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman yun. Dapat protektahan sila, diba? Kasi whistleblowers sila dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila wala nang gustong mag-attempt na maging whistleblower. Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan, dapat we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? Again, this is a matter of investigation. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap ng maghanap ng ebidensya, magte-testify laban dito sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa. Agi, bawat sandali, walang pinipili sa tama ay Okay, maraming salamat Mayor Benjamin Magalong at tagatidyan niya sa atin sa oras na alas 9:24 po ng gabi, oras sa buong kapuluan. tunay na malasakit ang At tama naman kasi nga po nabigyan ng bansag na yung 18 na Marines na kargador ng mali-malitang pera. una ni Rocal Lopez. Siyempre siyempre whistleblower, lalo ngayon parang meron pa hong nag-testimonya nun sa isinagawang press con doon sa may Mandaluyong City, kung di ako nagkakamali, siya mismo raw naghatid daw ng pera na hindi ko maalaman kung 5 malitang bag na malalaki kay Pangulong mismong Bongbong Marcos daw. Yun po ay sa naganap na press conference doon po sa may parting Mandaluyong City, kung di ako nagkakamali. At magandang gabi rin kay Kuya Jun Francisco, kasama natin sa GSAP mula sa Italy at Nueva Ecija. Ayan, si Kuya Jun Francisco. Laan balita is Oo, yan ang sinasabi ko, di ba? Siguro baka bukas ito ngayon natin, yung ginawang press conference na yan tungkol dyan sa 18 Marines, At medyo mayroon tayong nilakad kanina kasi kaya medyo hindi tayo nakasaglit, At pina-check up natin si Mudra. hindi ito puro Dahil si Mudra ay mayroon ng mahina na mata sa pina-check up natin. galing At magandang gabi rin kay Kuya Ray De La Ria na siyang isa sa opisyal ng mga
tawag dito, ano bang grupo yun, Kuya Ray? Mga, ano ba yun? Ha? Mga retired na, ano ba tawag sa grupo yun? Nakalimutan ko na, Kuya Ray. Paki-PM mo dito sa live. Yung grupo nyo na grupo ng mga retired ba? Ano ba? At sabi ni Kuya John Francisco, good evening Kuya Rosel Lopez, mabuhay ang GSAP family. Service lang nga. Mabuhay at siyempre po yung aming founder. At siyempre, yung ating GSAP sa USA, si Tads Daily. At siyempre si Kuya Julius Miguel Saludes ng GSAP Hong Kong. Ang pundasyon At siyempre si GSAP Ma'am Siti Luna Castillon, GSAP Oman. At siyempre meron pa tayong mga Qatar. At siyempre meron tayo dito sa buong Pilipinas. No, meron tayong Bulacan, meron tayong Isabela, meron tayong Pangasinan, meron tayong Iloilo, meron tayong Bacolod, no? Nationwide. walang pinip. At magandang gabi rin kay Kuya Dave Estanislao, si Kuya Oscar Palaka. Ayan, magandang gabi po Kuya Pres. Ayun, yung grupo ni Kuya Ray, grupo ng mga pensionados. Ayun. Sakit ang lahat. Ayan, magandang gabi ho sa lahat ng grupo ng pensionados. May sabihin mga pensionado. Naghihintay na lang ng dating ng anda ng datong. Di ba Kuya Ray? Ayun, si Kuya Ray de la Ria. Ito po ay dati nating kasama nung nabubuhay pa yung ating kaibigan si Kuya Alex Quintos ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. At sabi ni Tay Gutierrez, magandang gabi po sa lahat from Tondonians, no? Tondonians Shooters, GSAP, PASPG, mabuhay po. Ayun. Ito yung kasama natin sa GSAP mula ho dyan sa Tondo, Maynila. Magandang gabi sa iyo, Kuyang Tay Gutierrez. Palakpakan mo nga Mr. J, lahat ng taga GSAP. Palakpakan mo para naman kahit paano Oo, siyempre alam nyo ang GSAP nag-uumpisa pa lang ang GSAP, ilang buwan pa lang, pero makita nyo naman kung gaano na karami ang nakmiyembro, no? At talaga naman yan po yung mga gun owners, no? Na talagang mga respetado, mapagkumbaba, may maximum tolerance, lahat po ng miyembro ng GSAP. Kaguluhan, hindi ito. Okay, tuloy-tuloy tayo at eto, buti pa ikuha na natin, tunghay na natin yung pong ginawang pagtalakay ni Corixman. Walang di Ayan Kuya Ray, misa naman mga pensionados. Yan ba, ilan ba kayong nakamiyembro na dyan sa pensionados? faith. Yung grupong pensionados, ilan na ba ang member nyo? At lahat ba puro taga-tugatog lang? Dapat pag nagbuo ng grupo Kuya Ray, hindi lang taga-tugatog, dapat meron kayong tugatog chapter, merong Tiniheros chapter, merong lahat ng barangay hanggang sa buong Malabon na, di ba? Kasi pag tugatog lang, para lang naglalaro kayo niya. So dapat igawan nyo buong Malabon. Kaya ang gawin nyo, total marami kayo mga kakilala, bawat barangay, bakit nyo gawing maglagay kayo ng tugatog chapter, maglagay kayo ng bayan-bayanan chapter, maglagay kayo ng Flores chapter, no? Barangay Ibaba chapter, di ba? Hanggang sa maging buong Malabon. Pagka nangyaring nabuo yung Kuya Ray, talagang ika nga, titingalain kayo, no? Lalo na nang namumuno sa ating lokal na pamahalaan, partikular po ng ating Mayor, Jeannie Sandomal. At syempre, kayo din, Vice Mayor Edward Nolasco. Syempre, mga pensionados, sabihin natin mga nakatatanda na, di ba? So, kahit paano, mabibigyan ng atensyon ng lokal na pamahalaan. So, hindi lang tugatog. Kaya, suggestion ko lang, Kuya Ray, kung gusto nyo naman, tugatog lang kayo, nasa sa inyo yun. Pero yung suggestion ko, mas maganda kung magbuo kayo sa ibang barangay, tapos saka kayo mag-grand meeting, o maglagay kayo ng isang presidente ng buong Malabon, at maglagay kayo ng mga chapter leader sa bawat barangay. Okay mga kaibigan, abay, alas 9:30 na po, no? Napakabilis ng oras. So pinakamaganda, tunghay na po natin ngayon yung pong ginawang pagtalakay ni Corixman tungkol sa sinasabi ko sa inyo, yung lumabas sa isang social media post, no? Kay Jen Wick, no? Na isang lady shooters na talaga namang ito po'y kampiyon, no? Pagdating sa pagbaril. Alamin natin ano ba yun? Ano ba yung post sa social media na parang nag-react yata doon o nagbigay ng comment si Corixman, yung founder ng GSAP, alamin natin para malaman natin, no? Harito po.
Alright, magandang gabi po mga kapatid sa Gun Safety Advocates of the Philippines at mga kasama natin sa Protection Agent and Security Group of the Philippines o ang PASGP at mga kapatid sa GSAP. Kumusta po kayo mga kapatid at sana'y maayos kayo kung nasaan man kayong panig ng ating bansa at yung mga kapatid nating OFW na nasa GSAP. Sana po ay palagi po kayong nasa ligtas na kalagayan, no, mga kapatid, no? At ito po ang ating live ngayon ay ito po ay hindi natin napaghandaan. Pasensya na po at wala late po yung ating announcement na tayo ay may live, no. Madalas po tayo po ay nagpapasabi naman na tayo ay magkakaroon ng ganitong programa. Pero ito po ay late announcement kasi kanina pa pong tanghali marami pong nag-PM sa inyo, no, sa inyong lingkod regarding sa isang post po, no. Nung kasama natin si Ma'am Jen Wick, no, itong lady shooter, no. At may mga komento sila dun sa nag-comment dun sa isang post ni Ma'am, no, ni Ma'am Jen. Ako po mismo nung sinend sa akin, marami pong nag-send, no, at sabi daw magbigay daw po ng reaction. Actually po ako most of the time I don't do this, no. Hindi po talaga ako nagko-comment sa mga yung mga komento sa Facebook as much as possible. Maliban na lang po pag yung posting talaga is regarding po sa gun ownership, katulad po yung mga balita na kumbaga may kaugnayan po, yun po ay ating pinag-uusapan. Pero yung mga ganito po kung komento, madalas po hindi na po natin ito pinag-aksayahan ng panahon. Pero yun na nga po, dahil siyempre ang involved po ay si Ma'am Jen Wick, no? Si Ma'am Sig Maganda ng Tao Gamma P, yung ating isang magaling na shooter na babae ngayon, no? Ay napilitan tayo. Nung basahin ko rin po, medyo nakita ko may foul din po yung comment, no? I'm sorry po dun sa tao, no, na nag-comment. At yun po yung no, yun po yung kinomenta niya, marami pong nag-react, no? Actually, yun na nga po. At kanina tumawag po ako kay Ma'am Jen Wick. Sabi ko, ma'am, kako ay ilalive ko kayo. Hiramin ko yung picture, screenshotan ko, i-post ko para yung mga nag-PPM sa akin, alam nila na kayo po yung yung topic po ay regarding sa inyo, no? Pero bago natin simulan yung kay Ma'am Jen Wick, mainam pong pag-usapan natin mga kapatid yung responsibilidad at pananagutan, no? Halos 3 years ko na pong itong itinuturo noon pa man, no? Doon sa unang grupo, itinuturo na po namin yung responsibilidad at pananagutan o yung responsibility and accountability sa gun ownership. Pero mainam sigurong ulitin muli, no? Dahil lalo rito sa GSAP, karamihan po ng member dito ay bago po sa kasi bago rin ang grupo, karamihan po ng member ay bago rin, no? So it's samantalahin natin yung pagkakataon na pag-usapan po yung responsible gun ownership, yung responsibilidad at pananagutan sa pag-aari ng baril, mga kapatid. Muli po, maraming salamat. Ayan, may mga nakaantabay na, no? Napaaga tayo ng almost 5 minutes, no? At habang medyo malakas pa ho ako ng konti, no? Galing ako sa trabaho dahil medyo pagod po tayo, no? Mayroon tayong trabaho. But at any rate, papasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi kahit paano may energy pa tayo, makapag-live pa tayo para po sa guidance ng ating mga kasama sa komunidad, no? Yan po ang misyon ng Gun Safety Advocates of the Philippines. Ang patuloy po na magbigay ng gabay, no? At sana po, sabi nga natin, gamitin tayo ng Panginoong Diyos na liwanag sa dilim, no? We are a torch bearer, no? Ang bawat isang membro ng GSAP ay maging liwanag sa dilim, mga kapatid. So, magandang gabi kay Norman Pagabitan, no? Yan kasama sa mga trade instructors natin yan, no? So, musta po, Sir Austin Villarin, magandang gabi sa inyo, kapatid, no? Si Sir Jojo Arevalo rin ay nandito sa live, si Sir Rafael Villarreal, no? Yan ay GSAP instructor din natin, no? So, maraming salamat po sa mga patuloy na nakaantabay ngayon sa ating programa at paki-share po dun sa ating mga GCs para maabot po yung iba nating kapatid, no? At ayun, ipaliwanag natin ang responsibility at accountability sa gun ownership, mga kapatid, no? Jay Apitan, magandang gabi po, at kay Sir Glock Shooter. Good evening, sir. Salamat po sa inyong
pag-antabay sa ating programa ngayong gabi, no? At patuloy po ang ating guidance, patuloy nating ginagawa ito para sana po ay pakinabangan din naman ng mga kapatid natin na hindi pa ganun kalinaw yung pangunawa sa responsibilidad at pananagutan po sa gun ownership. Sir Julius Saludes from GSAP Hong Kong. Good evening po, sir. Good evening po sa inyo. Salamat po sa panonood. At andito na rin si Carosel Lopez ng ating Millennial Online News TV. At ito po yung mauulit sa kanyang programa. Nire-replay niya po yan sa kanyang Millennial Online News TV slot. May time tayo doon para po tayo ay ma-replay itong ating mga discussion dito sa ating programa sa Gun Safety Advocate of the Philippines. Maraming salamat po kay Carosel Lopez ng Millennial Online News TV sa patuloy po na suporta sa inyong lingkod, no? Salamat po ng marami. At yun, si Sid Liboy, good evening po. Salamat sa panunood, no? Si SRF Sopian Tipudan, magandang gabi po. Ito pong member natin na ito ay GSAP din, no? At yan, si Ma'am Genwick, ma'am, magandang gabi po, no? Ayan, damay-damay na tayo, Ma'am Genwick, no? Oh. So, ito po, at kayo po ang aming pag-uusapan maya-maya kaunti, no? Ipapaliwanag lang natin muna yung responsibilidad at pananagutan sa gun ownership, no? Sir Buddy Bravo, isa sa membro ng GSAP na isa rin nating GSAP Traed Instructor. Good evening, sir. At si Sir Eric Teodoro from Oriental, Mindoro. Yan. Magandang gabi po, Sir Randy Generoso. Yan. Isang, rin to, GSAP Traed Instructor din natin, no? Good evening po, sir. Thank you for watching kay Sir Ren de Guzman. Yan. Maraming salamat po. Yan, pagbati daw sa good evening daw sa GSAP family, no? So, mauubos yung oras natin, no, sa pagbabasa po ng mga ating shout out, no? Pero mamaya shout out ulit natin yung ibang kapatid natin, no? So, responsibilidad at pananagutan. Responsibility and accountability, no? Gaano po ito kahalaga sa mga gun owner? Katulad natin, no? Po. Sa simula po na tayo ay pumasok sa gun ownership, no? Tayo po ay nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon, no? Umattend ng seminar, no? Nakakapanood tayo ng mga vlog na katulad ng ganitong ginagawa natin. Nagre-research ang iba, nag-YouTube pa yan, no? So, to have their, no? Para ma-widen, ma-broaden yung kanilang knowledge sa gun ownership. So, kumakausap ng mga mas marurunong, no? At sabi nga natin ay may mga matagal ng expertise, no? When it comes to hindi lamang po sa pag-aaral sa skill, no? Maging yung knowledge, yung legal knowledge, yung mindset, yung sa madaling salita po, lahat ng kaalaman na may kaugnayan sa gun ownership ay pinag-aaralan ng mga bagong gun owners. Pero hindi po yan palaging ganun ang sitwasyon, no? Alright, magandang gabi po mga kapatid sa Gun Safety Advocates of the Philippines at mga kasama natin sa Protection Agent and Security Group of the Philippines o ang PASGP at mga kapatid sa GSAP. Kumusta po kayo mga kapatid at sana'y maayos kayo kung nasaan man kayong panig ng ating bansa at yung mga kapatid nating OFW na nasa GSAP. Sana po ay palagi po kayong nasa ligtas na kalagayan, no, mga kapatid, no? At ito po ang ating live ngayon ay ito po ay hindi natin napaghandaan. Pasensya na po at late po yung ating announcement na tayo ay may live, no? Madalas po tayo po ay nagpapasabi naman na tayo ay magkakaroon ng ganitong programa. Pero ito po ay late announcement kasi kanina pa pong tanghali, marami pong nag-PM sa inyo, no, sa inyong lingkod regarding sa isang post po, no? Nung kasama natin si Ma'am Genwick, no, itong lady shooter, no? At may mga komento sila dun sa nag-comment sa isang post ni Ma'am, no, ni Ma'am Gen. Ako po mismo nung sinend sa akin, marami pong nag-send, no, at sabi daw magbigay daw po ng reaction. Actually po ako most of the time I don't do this, no, hindi po talaga ako nagko-comment sa mga
yung mga komento sa Facebook as much as possible. Maliban na lang po pag yung posting talaga is regarding po sa gun ownership, katulad po yung mga balita na kumbaga may kaugnayan po, yun po ay ating pinag-uusapan. Pero yung mga ganito po kung komento, madalas po hindi na po natin ito pinag-aksayahan ng panahon. Pero yun na nga po, dahil siyempre ang involved po ay si Ma'am Jen Wick, no? Si Ma'am Sig Maganda ng Tau Gamma Pi, yung ating isang magaling na shooter na babae ngayon, no? Ay napilitan tayo. Nung basahin ko rin po, medyo nakita ko may foul din po yung comment, no? I'm sorry po dun sa tao, no, na nag-comment. At yun po yung yun po yung kinomenta niya, marami pong nag-react, no? Actually, yun na nga po. At kanina tumawag po ako kay Ma'am Jen Wick, sabi ko, ma'am, ako ay ilalive ko kayo, ay ihiramin ko yung picture, screenshotan ko, i-post ko para yung mga nag-PPM sa akin, alam nila na kayo po yung yung topic po ay regarding sa inyo, no? Pero bago natin simulan yung kay Ma'am Jen Wick, mainam pong pag-usapan natin, mga kapatid, yung responsibilidad at pananagutan, no? Halos 3 years ko na pong itong itinuturo noon pa man, no? Doon sa unang grupo, itinuturo na po namin yung responsibilidad at pananagutan o yung responsibility and accountability sa gun ownership. Pero mainam sigurong ulitin muli, no? Dahil lalo rito sa GSAP, karamihan po ng member dito ay bago po sa kasi bago rin ang grupo, karamihan po ng member ay bago rin, no? So, samantalahin natin yung pagkakataon na pag-usapan po yung responsible gun ownership, yung responsibilidad at pananagutan sa pag-aari ng baril, mga kapatid. Muli po, maraming salamat. Ayan, may mga nakaantabay na, no? Napaaga tayo ng almost 5 minutes, no? At habang medyo malakas pa ho akong unang konti, no? Galing ako sa trabaho dahil medyo pagod po tayo, no? Mayroon tayong trabaho. But at any rate, papasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi kahit paano may energy pa tayo, makapag-live pa tayo para po sa guidance ng ating mga kasama sa komunidad, no? Yan po ang misyon ng Gun Safety Advocates of the Philippines, ang patuloy po na magbigay ng gabay, no? At sana po, sabi nga natin, gamitin tayo ng Panginoong Diyos na liwanag sa dilim, no? We are a torch bearer, no? Ang bawat isang membro ng GSAP ay maging liwanag sa dilim, mga kapatid. So, magandang gabi kay Norman Pagabitan, no? Yan, kasama sa mga TRAED instructors natin yan, no? So, musta po, Sir Austin Villarin, magandang gabi sa inyo, kapatid, no? Si Sir Jojo Arevalo rin ay nandito sa live, si Sir Rafael Villarreal, no? Yan ay GSAP instructor din natin, no? So, maraming salamat po sa mga patuloy na nakaantabay ngayon sa ating programa at pakishare po dun sa ating mga GCs para maabot po yung iba nating kapatid, no? At ayun, ipaliwanag natin ang responsibility at accountability sa gun ownership, mga kapatid, no? Jay Apitan, magandang gabi po, at kay Sir Glock Shooter. Good evening, sir. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programa ngayong gabi, no? At patuloy po ang ating guidance, patuloy nating ginagawa ito para sana po ay pakinabangan din naman ng mga kapatid natin na hindi pa ganun kalinaw yung pangunawa sa responsibilidad at pananagutan po sa gun ownership. Sir Julius Saludes from GSAP Hong Kong. Good evening po, sir. Good evening po sa inyo. Salamat po sa panonood. At andito na rin si Carosel Lopez ng ating Millennial Online News TV. At ito po yung mauulit sa kanyang programa. Nire-replay niya po yan sa kanyang Millennial Online News TV slot. May time tayo doon para po tayo ay ma-replay itong ating mga discussion dito sa ating programa sa Gun Safety Advocate of the Philippines. Maraming salamat po kay Carosel Lopez ng Millennial Online News TV sa patuloy po na suporta sa inyong lingkod, no? Salamat po ng marami. At yun, si Sid Liboy, good evening po. Salamat sa panunood, no? Si SRF Sofyan Tipudan, magandang gabi po. Ito pong member natin na ito ay GSAP din, no? At yan, si Ma'am Jen Wick, ma'am, magandang gabi po, no? Ayan, damay-damay na tayo, Ma'am Jen Wick, no? Oh. So, ito po, at kayo po ang aming pag-uusapan maya-maya kaunti, no? Ipapaliwanag lang natin muna
yung responsibilidad at pananagutan sa gun ownership, no? Sir Buddy Bravo, isa sa membro ng GSAP na isa rin nating GSAP Triad Instructor. Good evening, sir. At si Sir Eric Teodoro from Oriental, Mindoro. Yan. Magandang gabi po. Sir Randy Generoso. Yan. Isang, rin to, GSAP Triad Instructor din natin, no? Good evening po, sir. Thank you for watching kay Sir Ren de Guzman. Yan. Maraming salamat po. Yan, pagbati daw sa good evening daw sa GSAP family, no? So, mauubos yung oras natin, no, sa pagbabasa po ng mga ating shout out, no? Pero mamaya shout out ulit natin yung ibang kapatid natin, no? So, responsibilidad at pananagutan. Responsibility and accountability, no? Gaano po ito kahalaga sa mga gun owner? Katulad natin, no? Sa simula po na tayo ay pumasok sa gun ownership, no? Tayo po ay nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon, no? Umattend ng seminar, no? Nakakapanood tayo ng mga vlog na katulad ng ganitong ginagawa natin. Nagre-research ang iba, nag-YouTube pa yan, no? So to have their no? Para ma-widen, ma-broaden yung kanilang knowledge sa gun ownership. So kumakausap ng mga mas marurunong, no? At sabi nga natin ay may mga matagal ng expertise, no? When it comes to hindi lamang po sa pag-aaral sa skill, no? Maging yung knowledge, yung legal knowledge, yung mindset, yung sa madaling salita po, lahat ng kaalaman na may kaugnayan sa gun ownership ay pinag-aaralan ng mga bagong gun owners. Pero hindi po yan palaging ganun ang sitwasyon, no? Ako po, sa aking karanasan, no, mga kapatid, noong pa man, no, balikan natin yung taong 2006, 2007, 2008. Ako po, inaamin ko yan, ako po yung nagtuturo dahil yan po ay pamatid uhaw, no? Napakaliit po ng sahod nung araw, no, ng ating pag ikaw ay serviceman. Tayo po ay hindi naman mahilig sa mga illegal, no? Mga bagay na alam nating hindi tama at tayo ay gagawa ng pera sa mga bagay na labag sa batas. Hindi po natin yung ginagawa, mga kapatid, no? So, ako po ay talagang naghanap ng pamamaraan para po ma-survive yung buhay, no? At yun na nga po, napunta po ako dun sa pagtuturo, no? Marami tayong naging kaibigan dahil sa pagtuturo po ng baret, no? Marami po, no? At napapansin ko po, marami pong tayong nakasalumuhang gun owner na nag-aral na lang po ng baril nung makakita sila ng sitwasyon na kung saan ang baril po ay hindi nagamit ng tama. Alam niyo po yung ibig ko sabihin. Ibig sabihin may baril po pero they lack of skill, no? Pangalawa po, bukod sa they lack of skill, no? Minsan hindi po na-serve yung purpose ng baril, kaya sila nagbaril. Siyempre sa civilian po, sa mga negosyante, is to protect their own lives at saka yung buhay ng kanilang minamahal, yung pamilya, no? Ang iba naman po ay nagpunta ng gun ownership. It is simply because they love sport shooting, no? Opo, talagang gusto nila ang sport shooting, no? Passion nila yan, katulad ni Ma'am Jenwick, no? Ni Ma'am Sigma Ganda, passion niya ang sport shooting. So, there are different reasons bakit nagbabaril ang tao. Ako naman po, nung pumasok sa bureau, sa BJMP, kaya po ako may personal firearm kasi may problema po noon sa issuance ng firearm. Kulang po yung baril ng BJMP, kaya po napipilitan po kaming bumili ng personal firearm. Kasi duty po kayo, wala kayong baril, di ba? Mahirap po yun, no? Ang unang issued firearm ko sa bureau, sa BJMP noon, ay caliber 38 po na Amadeo Rossi, no? Parang replica ng Smith & Wesson po yun, made in Brazil. Napakagandang revolver, no? So iba-iba po yung reason, no, na nagbumili ng baril dahil sa trabaho, iba passion nila, yung iba naman to protect their for self-protection at siyempre pagprotekta ng mahal sa buhay, no? Yun po yung mga reasons nila. So different set of reasons, pero legal na ownership kasi po kumukuha naman ng lisensya, no? At kadalasan nga po, babalikan ko sa experience ko nung araw, no? Balikan natin yung 20 years ago, no? 20 years or
18 or 19 years ago, no? Iba-iba po yung reason ng pagbili. May bumili po na ang tagal na niyang gun owner pero hindi siya nag-training gumamit ng baril. May nabalitaan na lang siya na yung hindi nakuha ng baril niya, hindi niya nakuha ron sa gun case kasi mayroong yung kanyang bolt ay may ang tinatawag nito, yung yung code. Kalimutan ko kasi meron po mga hindi disusi. May mga code yung kanilang mga bolt dahil sa taranta po hindi nakuha yung baril, no? Meron naman po na actual na ginamit po yung baril, hindi naman tumama, no? Tapos na baril pa po. So, madami pong madami pong mga reasons bakit bigla na lang silang nagka-interest mag-training, no? So, sana po nasusundan niyo yung aking paliwanag, mga kapatid, no? Now, ang responsibilidad po sa gun ownership ay napaka-lawak, no? Hindi lamang po ito skill enhancement o yung paano tayo tumama ng baril. Dapat po maintindihan din natin yung tinatawag na responsibilidad at pananagutan. Kasi po, pag nagamit natin ng mali ang ating mga baril, mananagot po tayo sa batas, no? Kahit po sabihin natin ito'y lisensyado, we have that license to own and possess, may registration updated, may PTC ka. Pero pag ito po ay nagamit sa mali, mga kapatid, at ito'y nagamit na hindi naaayon doon sa reglamento ng batas, requirement ng batas, lalo na po sa self-defense, no, yung sinasabi nating 3 elements, no, of self-defense, no? Kasi pag sa 3 elements of self-defense po, nagkulang po yung isa doon, incomplete self-defense po ang tawag doon ng batas. So, kailangan nyo pong pumasa ron sa 3 reglamento. Yung 3 reglamento ng batas na yun, makumpleto nyo yun para magamit po ninyo. Ma-invoke po nyo yung self-defense po na depensa sa korte, mga kapatid. So, doon pa lamang, mga kapatid, no, mayroon na tayong responsibilidad pag hindi natin napatunayan sa hukuman na yung paggamit natin ng baril ay justified, no, under revised penal code, mga kapatid. So, ulitin ko po, may lisensya na kayo, kumpleto kayo, updated, pero nagamit nyo ng hindi tama sa self-defense, no? Overkill, tinadtad nyo ng isang magasin yung tao kasi sabi mo, sir, gumagalaw pa, baka makaganti, tinadtad ko na, sir. So, hindi po ganun ang sinasabi ng batas, no? Kailangan po, pag tinamaan nyo yung tao at okay na siya at hindi na siya nakaretaliate, huwag nyo tatadtarin kasi talagang murder po yan. There will be intent to kill, no? Ito, pinaliwanag na rin namin to sa mahabang mga pagkakataon. Pero okay lang po. Siguro magkakaroon tayo ng hiwalay na topic regarding self-defense ulit. Uulitin natin yan. So yun po, responsibilidad na kaagad yun at pananagutan, mga kapatid. Ano pang pananagutan sa responsible gun ownership? Anong susunod na pananagutan? May pananagutan po ang gun owner na i-renew yung kanyang mga lisensya, yung LTAP, yung permit to carry, yung firearm registration. Kapag expire na ang permit to carry, you can no longer carry your gun. Kahit may PTC ka, expire na yun, hindi na po yun valid, no? Null and void na po yun kapag yan ay expired, no? So, you cannot use it anymore, no? So, another thing, no? Yung ating mga responsibilidad sa lisensya, no? Responsibility po yan sa gun ownership. Yung pag-update ng ating mga dokumento at mga lisensya ng baril, no? Responsibilidad po yan, no? Ano pa ang responsibilidad ng isang gun owner, no? Ang susunod po na responsibilidad ng isang gun owner, maintindihan po niya lahat ng bagay na may kaugnayan sa responsible gun ownership. Mag-training siya para magamit niya ng tama ang baril. Pangalawa po, maintindihan niyo yung mga batas na may kaugnayan sa gun ownership, no? At kailangan po, no? Kailangan po maging ano po siya, maging sabi nga natin, aware siya. Aware siya dun sa mga consequences po ng gun ownership. Babalikan natin ulit yung kanyang awareness. Dapat po pag may mga bagong batas, labas na batas, dapat alam natin, no? Kasi baka minsan may nagbabago po sa batas, napalitan minsan yung IRR,
Minsan na-amendahan yan. So, responsibility po nating alamin yan, no? Para po hindi tayo maliligaw. Mabigat po ang responsibility ng gun ownership. It's far more different po sa pag-o-own ng motor vehicle. Iba po yon, ibang parte yon. Kasi bakit po? Ang baril po ay, pag napunta sa maling kamay, ito po ay kikitil ng buhay or makakapanakit, makakapag-injure o makakasugat ng ibang tao. So, makakaperwisyo po tayo, no? Kaya dapat po ay maintindihan natin yung mga pananagutan at responsibilidad sa gun ownership. Sumandali po ay ipaparinig ko sa inyo itong paborito kong linya sa pelikula ni FPJ. Alam niyo po, nung nabubuhay pa sa FPJ, hindi po ako fan ni FPJ, no? I don't know, nung siya po ay yumao na, nagkaroon po ako ng interest kay Fernando Poe Jr., no? Hindi po talaga ako nahilig sa pelikula niyo, no? Kasi, alam niyo po, ako po yung taong, ang gusto ko pong pinanood, yung realistic po yung mga eksena, no? Yung makatotohanan, no? Opo, yung talagang parang yung nahahalin tulad sa tunay na buhay. Pero alam niyo po, nung yumao ang FPJ, parang sabi ko, ano bang meron kay FPJ? Bakit? Sobrang sikat talaga niya, no? More than 100 movies, no? At pati mga lola ay sumusunod kay FPJ, no? At saka kahit parang lahat ng generation gustong-gusto sa FPJ, bakit ako hindi ko siya gusto, no? So, I started panoorin po yung mga pelikula niya, no? May isang eksena po ng pelikula ni FPJ na talagang tumimo po sa akin, no? Na sabi ko, nagtuturo rin pala si FPJ ng responsible gun ownership, mga kapatid. Ito pong eksena po na ito, kaya alam niyo po, talagang hinanap ko ito, no? Ipaparinig ko po sa inyo, no, mga kapatid, itong video na ito, itong boses, no? I hope marinig po sa mic, no? Nako. Ito pong ang baril. Pakinggan po natin, mga kapatid, ha? Masamang Panginoon. Doon tandaan nyo. Ang baril. Ulitin natin, mga kapatid. Doon tandaan nyo. Ang baril ay mabuting alipin. Masamang Panginoon. Ang ibig mong sabihin, kapag ang baril ay ginamit sa kabutihan, mabuti yan. Pero kung magpapadala kayo sa kapangyarihan ng baril, masama yan. Naintindihan nyo ako? Opo. Doon tandaan nyo. Ang baril. Di ho ba? Parang ito po ay tinuturuan niya yung mga bata dito sa responsibilidad, no? At pananagutan, katulad ng ating ginagawa sa Gun Safety Advocates of the Philippines, no? So, ang galing talaga si FPJ, no? Naisingit pa niya ito sa kanyang pelikula, no? Kaya po nakakahanga, no? Nakakahanga. May aral tayong makukuha, mga kapatid. May aral tayong makukuha. Mula dito sa kanyang eksena sa pelikula na ito, no? Now, bakit ko po ini-emphasize yung noon pa man, no? Bakit natin ini-emphasize yung responsibility and accountability? Kasi nga po, kapag hindi natin naintindihan yung responsibilidad at pananagutan, magiging mapanganib po tayo na tao pag tayo ay humawak ng baril. Uulitin ko po. Sabi nga niya, mabuting kaibigan, masamang kaaway, sabi ni FPJ. Diba? So meaning, pwede nating maging kakampi ang baril pag tama ang paggamit. Kalaban natin to pag hindi natin alam kasi ipapahamak po tayo ng ating mga sariling baril. Sana po nakukuha niyo yung point, no? At magpasalamat tayo kay FPJ, no? Yung kanyang naiwang legasiya, no? Itong eksena na ito, no? Kaya po sa mga YouTube channel ko makikita nyo minsan isinisingit ko sa unahan yan. It's a reminder, yung paulit-ulit nating naririnig, yan po ay sabi ko nga, repetition is perfection, no? Magtitimo sa isip natin yung pananagutan at responsibilidad, no? So, pag gagawa tayo ng mali at alam nating mali, mag-hesitate po tayong gawin dahil alam nating mali. Mabuting kaibigan, masamang kaaway, ang baril, sabi ni Fernando Poe Jr., no? Now, going back to, pupuntahan na natin yung kay Ma'am Jenwick, no? Ito po, ang sabi rito, ulitin ko po, ako po hindi komentarista, no? Tayo ay advocate, no?
It so happen, sabi ko nga kay Ma'am Jenwick kanina, ako ma'am, actually, ang dami mo palang pan. No? Talagang maraming pan si ma'am. No? Some of the mga pan ni Ma'am Jenwick ay nandito sa GSAP, no? Sa grupo natin. So, Sir Corix, ba't ganon? Mali yata ito, ganon. Nung una, parang hindi ko na po, sabi ko, it's, hindi po na dapat pansinin, no? Ganito. Tapos nung sinend na po talaga yung yung ito, binasa ko po yung komento, no? Sabi ko nga medyo may mali, no? So maraming nag-react, no? Maraming nag-react. Tapos sabi ko nga kay Ma'am Jenwick, damay-damay na tayo dito kasi ako nagtatanong na yung mga tao. Doon ko nga po na-prove na sabi ko sikat ka talaga, ma'am. Dami mong pan, no? Pero syempre po, hindi po tayo dito, hindi po natin to kokomentan para humatol sa tao, no? Opo, hindi rin po tayo magaling, no? Hindi natin kine-claim na napakagaling at napakatinong tao natin dito sa buong mundo. Sa Pilipinas, tayo na yung pinakamabait na tao. Si Corix man na yung parang, alam niyo, yung santo ng baril, no? May sing-sing sa ulo, no? Hindi po ganoon, mga kapatid, no? At sabi ko nga po siguro, it's naman talagang magkomento tayo dahil parang masyado pong, sobrang macho nung comment, mga kapatid, Talagang, sabi nga, sa salitang kanto ay may tira, no? Siga, ito. At talagang matigas itong tao na to. If you're going to, to analyze talagang, yun. Talagang, wow, no? Wow, no? At, ayun nga, sabi nga, ayoko na rin basahin yung comment ni Ma'am Jenwick, no? Pero syempre, it's babae po ito, no? Babae is babae, mga kapatid, no? At bigyan natin sila ng respeto, no? Bigyan natin sila ng paggalang, no? Kaya nga dito sa GSAP, meron tayong Project Gabriela Silang, no? Yung ating women empowerment. At ang babae po ay usually, ang emotion yan, madaling matrigger, no? Opo. Ito po hindi ko po ito tinatalakay ngayon because tayo ay nagpapapogi kay Ma'am Jenwick, no? Ito po ay gusto nating ipaliwanag na itong ganitong klaseng komento po ay kakaiba ito, nakakatakot po ito kung totoo mang ganito ang pagkatao nitong taong nag-comment, no? Pero sabi ko kay Ma'am Jen, kako baka naman ma'am ito ay follower mo, ma'am, kako. Baka ito naman ay tagahanga mo, gusto lang niyang mapansin mo siya, manotice, no? Opo, may mga ganyan din po kasi yung follower sa Facebook. Para po mapansin sila, minsan mag-i-strike sila, no? Para nabigyan sila ng pansin, no? Pero sana nga ganun, no? Ganun yung, hindi po talaga ganito yung mindset nitong tao na ito. Hindi po sana ganun. Sana tama ang hinala ko na gusto lang niya mapansin ni Ma'am Jenwick na maganda naman talaga si Ma'am, no? Maganda si Ma'am. Talagang magaling ng pumutok, maganda pa, sexy pa, no? So, package, no? Pag ikaw ay shooter, talagang siguro makita mo si Ma'am Jenwick dun sa firing range. So, panuurin ko muna si Ma'am. Mamaya na ako puputok, no? Ganun ba? Opo. And, guys, lalaki tayo. Siyempre, talagang hanga tayo sa magandang babae. That's normal, no? So, pag hindi ka humanga sa magandang babae at magaling na babae, malamang hindi ka ganap na lalaki, no? Siguro may kalahati ka lang, no? Opo, kalahating lalaki ka siguro, no? Pero, anyway, ayun nga po, ang sabi niya rito, no? Diyan lang kayo magaling sa totoong kuhanan ng buhay. Nanginginig kayo. No? Oo. Uulitin ko, mga kapatid, basahin natin to. Diyan lang kayo magaling sa totoong kuhanan ng buhay. Nanginginig kayo. No? So, nakakatakot na tao, mga kapatid. No? Nakakatakot talagang. If you're going to analyze, parang ang dami na pong, no? Yung word niya talaga, actually, yung word niya, medyo, kumatay ng tao, no? Yun yung niya, parang ganun ang dating Kaya nga ang comment ni Ma'am Jenwick, parang hindi hindi daw ginagawa ang sport shooting para kumatay ng tao. Kasi ito po yung konteksto nitong komentor niya, yung nag-comment, no? Diyan lang kayo magaling sa totoong kuhanan ng buhay, nanginginig kayo, no? So, chilling talaga yung words nitong nag-comment, no? Talagang macho, no? Macho ito, matigas ito, no? Yun po yung gusto niyang i-project dito sa kanyang comment. Yun po, yung projection.
Sana nga ulit, tama ako, gusto lang niyang mapansin siya ni Ma'am Genevieve. No? Opo, lalaki, maski naman tayo nung araw, pag may crush tayo, no? Hindi pa uso panahon namin na social media, parang you're looking for a way to find a way para yung crush mo ay mapansin ka. So, magpapapansin ka ngayon, no? O, magpapapansin ka kasi para makita ka ni crush, no? Sana nga ganun, tama po sana yung aking hinala, no? Anyway, ayun na nga po, ganun yung dating, ano? Parang talagang barakong-barako ito si Mr. Commentator, no? Talagang pinapakita niya kay Ma'am Jenwick at saka sa mga follower ni Ma'am Jenwick na wala yan. Hindi, hanggang firing range lang kayo. Gandyan lang naman kayo pero hindi nyo kaya, no? Ganun po yung projection. Bago ko po ituloy, pwede kayo mag-comment, mga kapatid, kung anong masasabi nyo rito sa sinasabi nitong tao na ito. Po, yung mga nag-PM sa akin kanina, ibugan nyo na yung gusto nyo sabihin, no? Open ito. Magsalita na po kayo, no? Yan, dyan si Ma'am Jenwick, pwede rin mag-comment si Ma'am Jenwick, no? Opo, kanina nga, binura ko yung word dun sa dulo kasi sabi ko, I don't really, no? Ma'am Jenwick, no? Pero mag-comment na kayo ngayon at basahin natin yung inyong komento bago ko po ituloy yung aking aking mga sasabihin pa, no? Sir Benji Greenberg, magandang gabi. Ang Professor Benji Garcia from Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching, no? Sir Sabalia Edmund, good evening po sa inyo. Salamat po sa panonood. Kay Ronaldo Bustos Soberano, good evening sir. Salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay sa inyong lingkod, Forex-man. Magandang gabi sa ating lahat. Sir Jadin Arevalo rin, no? Nakapanood pa rin dito sa, nakasubaybay pa rin, no? At Sir J.R. Villamor, magandang gabi. Si Sir Samson Repuya, Kokoy Dakak. Ayan, mag-comment na po kayo. Tignan natin kung anong masasabi nyo rito sa nag-comment na ito kay Ma'am Jenwick, no? So, bigyan ko po kayo ng time para po kayo maibulalas naman ninyo yung inyong saloobin, no? Bago tayo magpatuloy. Bulating Bakal, magandang gabi po, no? At Eric Teodoro, yan, si Bulating Bakal Production. Good evening po sa iyo, Sir Bulating Bakal, no? Bong Jocares Calderon, nabasa ko po yan, sir, yung comment kay Ma'am Jenwick. KSP lang po yun, siguro. Yan, sana nga, tama tayo ng, ng presumption, no? Gun for Sport, good evening po sa lahat, sabi ni Anthony Wanillo, no? Yung mga ganyan pong taong may ganyang mga salita ay yung madalas sinusubok ng sitwasyon at ng sariling salita. Opo, kasi na yan, naghahanap yan ng challenge sa buhay, no? Kaya ganun katapang, no? Sana nga po hindi to gun owner, no? Kasi delikado po yan, no? Shout out po, idol, sabi ni Samson Repuya. At si Ma'am Elmay Manyos, good evening ma'am, thank you for watching. So ayan, wala naman nagko-comment, ayaw magsalita, no? nila sir, no? Nahihiya na kayo, pero do sa PM nyo sa akin, talagang galit na galit yung iba, no? Opo. Opo. Pero siyempre po normal yan, lalo po kung follower talaga kayo ni Ma'am Jenwick, talagang maiinis, no? Normal naman po yan. Ganun din naman po sa akin, pag may mga nagko-comment po, nagbabash, nagagalit din yung mga follower ni Corexman, pero sabi ko nga, tone down po. Talagang normal po, pag lumabas kayo sa social media, may mga ganyan talaga. May mga hindi rin talaga matutuwa sa atin, no? Anyway, tuloy natin mga kapatid, wala nang nag-comment, no? Shout out daw, George Alan Bautista, good evening po, no? Si Bulate, good evening daw, Papa Corex, no? Baka po may warshock, sir, sabi niya. Yun, maaari, no? May warshock, no? State of yung kanyang mental faculty ay ganyan, no? Baka meron nga. Baka dating mandirigmang marino ito or mandirigmang ano to, no? Pag-inggit, pikit na lang, sabi ni Ma'am Jenwick, no? Yun. So, wala na nag-comment, no? Tuloy natin yung ating statement. Alam niyo po mga kapatid, hindi po karangalan, never pong naging karangalan ang kumuha ng buhay ng tao. Hindi po naging karangalan yan. Ako na po ang magsasabi sa inyo. Ano ba ang basehan ni Corexman? Ba't sabi niya hindi karangalan ang pagkitil ng buhay ng kanyang kapwa-tao? Baka sabihin po ninyo, nagpapakahipokrito ako, nasa law enforcement service po ako, no?
Lalong-lalo sa kulungan po ako nagtatrabaho. No? Opo. Sir, ikaw, prone ka dyan, ganun kasi ang trabaho mo, leya ka. Sa kulungan ka pa. No? Napaka-hipokrito mo, sir, siya sinasabi mo. Baka may mag-isip ng ganyan, mga kapatid. Tapos sasabihin mo, hindi karangalan ang kumitil ng buhay ng tao. Masama ang pagkitil ng buhay ng tao. Mga kapatid, ang pagkuha ng buhay ng tao, no? Ang tanging may karapatan lang dyan ay ang Panginoong Diyos. Hindi po tayo. Tayo po ay, sabihin natin, tayo mangyari sa atin yan. Dapat po yan ay, bilang sa mga sibilyan, ay self-defense po. No? Dapat yan ay self-defense. Hindi mo talaga hinangad o kagustuhang kumitil ng buhay ng tao dahil gusto mong kumatay, sabi nga ng imam. No? Or gusto mong kumuha ng buhay ng tao dahil yan ang pinagkakaperahan mo dahil ikaw ay riding in tandem. Dahil ikaw ay kontratista, no? Alam niyo, yung iba't ito, alam nito, siguro yung mga leyang pulis, yung mga leya nandito, mga nasa serbi. Alam niyo yung mga kontratista na tinatawag, no? Player, sa underworld, ang tawag namin dyan mga player, no? Opo. Never po naging karangalan ang pagkuha ng buhay ng tao dahil ang buhay po ng tao ay mahalaga sa lahat ng bagay na meron ang mundo. Dahil tayo po, kung pagbabasehan natin ang Biblia, napakahalaga po ng buhay ng tao. Pagbabasehan din natin ang batas, ganun din po, no? Napakahalaga po ng buhay ng tao. Kaya nga po, lahat po ng karapatan ng tao ay nandoon sa ating konstitusyon, no? Yung ating self-preservation, kaya po tayo pinapayagan ng ating bansa na makapag-purchase ng lehitimong baril because of that right of self-preservation. Although it is not a right to own a firearm, pero meron tayong karapatan sa self-preservation. Kaya nga minsan, alam niyo po, may mga kapatid tayo sa gun ownership na sinasabi, hindi, karapatan natin ang baril kasi may karapatan tayo sa self-preservation, no? Opo. Ay, hindi po yun ang sinasabi ng batas. Not unless po, katulad ng Amerika, meron silang Second Amendment, talaga pong malinaw na nakalagay sa kanilang saligang batas na right to bear arms, ang Second Amendment ng US Constitution. Pero sa Philippine law, nakalagay po doon yung karapatan natin sa self-preservation. Uulitin ko po, bakit hindi karangalan ang pagkitil ng buhay ng tao? Isisingit ko po dito sa ating pinag-uusapan ngayon yung kwento ni David, no? Yung kwento po ni David. Alam po natin na ang Haring David ay sumikat nung siya'y bata, nung kanyang mapaslang ang higanteng si Goliath, no? Po. Alam nyo, kung babalikan natin yung kasaysayan ni Goliath, makikita nating inihanda siya ng Diyos sa pagiging hari, na maging leader, no? Yung panahon po na hinamon ng mga kalaban ng Israel, sa pangunguna ni Goliath ang mga Israelita, maraming natakot po na mandirigma, na matatapang na mandirigma ng Israel, no? Para kaharapin si Goliath, no? Pero nung panahon po niyon, ang batang David ay bat-bat po ng katapangan. Lalo po nung nilait na po yung mga Israelita, no? Kapag hindi nyo ako tinalo, aalipinin ko kayong lahat, sabi ni Goliath. So, lumapit po ang batang si David, no? Bago po nangyari yung kanilang pagtutuos ni David, si Goliath po ay pastol ng mga hayop, no? Pero at the very young age po, pumapas lang si David ng mga leon, no? Imagine po, kasi iniingatan niya yung kanyang mga pinapastol na hayop. So dumating na po yung panahon na ito na po ang moment of truth ni David. Sabi niya sa hari, ako na po ang haharap sa higanting Goliath. So napakabata mo pa, sabi niya, paano mo haharapin ang malakas at makapangyarihang si Goliath, sabi ng hari ng Israel. So sinubukan siya suotan ng baluti, mabigat po yung baluti na mandirigma, no? Hindi siya makagalaw. So mangyari po, hindi ko na po ito kailangan, sabi ni David. Hinarap niya si Goliath. Ang tanging dala po niya ay slingshot ng tirador. Tumawa po si David, no?
Talagang nilait ay si Goliath. Nilait po niya si David. Talagang ihahain ko ang iyong laman pagkatapos kitang aamas ng. Iingatan ako ng aking Diyos, sabi ni David, ng Diyos ng Israel. Tatalunin kita, sabi ni David. So sa pagtutuos po na yun ay napaslang po ang Goliath. Nagdiwang ang Israel. Sila ay pinagtanggol ng batang si David. Dumating po yung takdang panahon na si David po ay naging hari, no? Kaya nga makikita po ninyo, ang hari ay inihahanda mula pagkabata hanggang. Dumating po yung panahon na, alam niyo po, sa kasaysayan ng Biblia, ang pinaka nakikita kong talagang parang hitman, no? Hitman ng Diyos, no? Sabi nga, player ng Panginoong Diyos ay si David, no? Pag sinabi ng Diyos na lupigin ang bayan na yan, yung mga kalaban ng Israel. Pag sinabi ng Diyos, ubusin, walang itirak. Talagang lilipulin lahat ng tao, no? Pag sinabi, pati hayop, alagang hayop, lipulin. So, yan po ay utos ng Diyos, no? Sabi ko nga po, ang may karapatan lang na kumuha ng buhay ng tao ay ang Diyos, no? So, ginamit niya si David na instrumento para lupigin lahat ng kaaway ng Israel, no? So, pag sinabing ubusin lahat, uubusin po yun ni David. So, dumating po yung panahon, mga kapatid, na gustong magbigay ng kapurihan ni David, no? Alam niyo po, lahat ng labanan na sinuong ni David, siya po ay nanalo, no? Nakalimutan ko yung Bible verse, no? Hanapin natin yung Bible verse na, if God is with us, who can be against us? Sabi niya, ng Biblia po. Oh. If God is with us, sabi niya. Sana may ano natin. Ito, ang Bible verse na yan, ito, buti nakita natin kaagad, no? Yan po ay mababasa natin sa minsan po kailangan nating may reference tayo, no, para hindi po tayo nagsasalitang nagsasariling salita, no? Ito po ay sa Romans 8:31, no? If God is for us, who can be against us? Romans 8:31, no? Aklat ng Roma 8:31. So ibig sabihin po yan ay natupad kay David, no? Lahat ng kalaban ng Israel, pag sinabi ng Diyos na lulupigin. Sabi nga, yung talagang walang ititirang buhay. So ito na nga po, dumating na yung time na talagang gusto nang magbigay ni David ng kapurihan sa Diyos, kasi sa dami ng digmaan, labanan na pagsubok na inabot ng kaharian, ang Diyos ay kakampi ni David, no? Bilang papuri sa Panginoon, ang sabi ni David sa Panginoong Diyos, Ama, sabi niya, nais kong itayo ang iyong templo upang magbigay ng kapurihan sa inyo, no? Yung templo po ng Diyos, no? Alam niyo po ba ang sinagot ng Diyos kay David? Sabi niya, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo. Ang sabi ni David, bakit po, Panginoon? Sapagkat ang kamay mo ay nabahira ng dugo, no? So, it means marami po kasing pinaslang na tao si David, no? Ang magtatayo ng aking templo ay ang iyong anak na si Solomon. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kapatid, no? Pakinggan niyo pong mabuti. Ang nag-utos kay David na pumaslang ay ang Diyos mismo. Excuse me. Ang Diyos mismo ang nag-utos. Ang Diyos mismo po ang nag-utos. Bakit nung magbibigay na siya ng kapurihan, bakit po sinabi ng Diyos na hindi ka pwede magtayo ng aking templo dahil nabahira ng dugo ang iyong mga kamay? So, hindi po pala exempted si David, no? Kahit ito po ay utos ng Diyos. Ano po ang ibig ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid? Ibig sabihin po pala, pag nakapaslang ka na ng buhay ng tao, may mga bagay ka na hindi pwedeng gawin. May mga bagay ka na hindi pwedeng gawin sa mata ng Panginoon Diyos. So, you're not, hindi naging exempted, no? Hindi naging exempted si David. Ganun po niyo makikita na karumal-dumal po ang pagkuha ng buhay ng kapwa natin tao. Excuse me, anak. Hindi yung, nakalimutan ko po kasi sabihin sa'yo na magdadala kami ng map. Oh, I'll do my best later. Don't worry. Don't worry, anak. Ay, pasensya na po kayo. Tayo kinakausap ng bata.
So yun po, no? Yun po yung aking pinaguhugutan, itong kwento ng Biblia na to, na kahit kailan po hindi nagiging karangalan ang pagkitil ng buhay ng tao. Mapalad po ang mga taong hindi po nagawa ang bagay na yan. Mapalad po ang mga taong hindi po nakakuha ng buhay ng kapwa niya tao. Sana po naiintindihan niyo. Mismo po, ang kwento ni David ang patunay, mga kapatid, na pag tayo po ay nakakitil na ng buhay ng kapwa natin tao, may mga bagay na tayo hindi pwede gawin. Katulad po nito na lang, simple na lang po, yung pagpapatayo ng templo ay hindi pinayagan si David, no? Mapalad po ang mga taong hindi po nagawa ang bagay na yan. Kaya sabi ko po, walang karangalan, no? Wala pong karangalang makukuha sa pagkitil ng buhay ng tao. Hindi nakakamacho po yan, hindi nakakapogi yan. Karumal-dumal po ang pagpatay ng tao. Karumal-dumal po yan. Maski naman sa 10 utos nakalagay dyan, yung thou shall not kill, no? Maliwanag po yan. No? Hindi po nangangahulugan na tayo ay nag-e-ensayo sa baril. Tayo po ay nasa sport shooting, ay naghahanda tayong pumaslang ng buhay. Kumuha ng buhay ng kapwa natin tao. Ginagawa po natin to dahil tayo po ay katulad po nitong mga sport shooter. Sport nila yan, gusto nila yan eh. Doon sila masaya, no? Iba naman nga po, sabi ko kanina, bumili po ng firearm dahil po proteksyon ng sarili, proteksyon ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya po bumili ng baril. Yung iba naman po, katulad ng panahon namin, kaya bumibili kami ng firearm, kami mga nasa Lea, wala pong isyong baril. Gagamitin namin yan sa trabaho. Pero, it is not really good, no, na kaya ka bibili ng baril kasi you're hunting, no? Gusto mo talaga maka-experience na kumitil ng buhay ng tao, no? Magandang gabi po, Ma'am Lilibet Estrella Pible ng El Pible Guns and Ammo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Thank you for watching, ma'am. Salamat po sa panonood, no? Nakakatakot po yan, kaya po pala kayo nagsasanay, kumuha kayo ng baril para subukan yung pakiramdam ng pagpaslang ng buhay, no? Pagkuha ng buhay ng tao. So, pag ganyan po ang mindset nyo, wala po kayong pinagkaiba sa kriminal, no? Wala po kayong pinagkaiba sa... Wala kayong pinagkaiba doon sa mga napupunta sa piitan namin. Ako po, hindi ko dinedepensahan yung mga nakapiit sa amin, no? Na, karamihan po dyan, kaya po yan, may mga ano po ng buhay yan, binubuli yan, inaapi, o kaya naipit na sa sitwasyon, no? Meron dyan po, meron kaming nakapiit nung araw sa Nabotas kasi binastos yung asawa niya. Pinag-iinteresan ng kapitbahay, kaya binaril. Meron din kaming BJMP na ganyan po, no? I will not mention yung apelyido, yung surname ng BJMP na yun. Nakulong po yun, ang Caloocan hanggang nakarating po ng Muntinlupa. If I'm not mistaken, nakalaya po itong BJMP na to, itong JO1 na to, nung nandun kami ni General Bantag sa Bucor, that was 2019, nung nakalaya itong tao. Pero nakulong po yan, 2006, bagong JO1 po ako, nakulong sa Caloocan. Ano po nangyari? Kasi yung may tao po na pinagnanasaan yung asawa niya, no? Tapos allegedly nililigawan yung asawa niya, no? Konfrontasyon, nabastos pa tong BJMP. Yung asawa mo kasi ang sabi, nag-text sa akin. Nagdilim po yung paningin ng BJMP. Binaril po yung tricycle driver. Doon namatay puro sa tangke ng motor ng tricycle driver yung mama. Take a look at this, no? Leia na po yan, trained yan, no? Pero pag hindi na control yung emosyon, no? Nagpadala sa bugso ng damdamin, nakakagawa po ng hindi tama, no? So there are marami tayong cases po na alam na ay kaugnayan po sa maling paggamit ng baril. Kaya po ito tinatapik natin yung responsibilidad at pananagutan sa gun ownership. Sana po hindi maganito ang mindset natin kaya tayo nagbabaril ay para tayong nag-hunt, no? Sana po hindi ganoon, no? Sana po hindi ganoon.
At parang gusto nating maging macho sa paningin ng ibang tao. At maging macho sa paningin ng mga babae na may baril ako. Siga ako. So, hindi po nakakapogi yan, no? Pag gusto po nating pumogi, siguro pwede tayong humarap sa salamin. Tignan nyo kung ano po yung pwede nating ipa-opera, no? At baka, medyo yung ilong ko pangit, medyo lagyan ko ng bridge, no? Kaya, magpaano ko, derma ako para kuminis yung aking pagmumuka. Yun po yung mga nakakagwapo, no? Oo. So, yun po, pero po, hindi ko po nakita na nakakagwapo, nakakadagdag sa pagkatao po yung tayo ay kikitil ng buhay kapwa-tao. Hindi po ganun yung ating paningin sa bagay na yan. As a responsible gun owner po, ay dapat po hindi ganyan ang ating mindset. Kaya mahirap po yung yung dito sa atin sa GSAP kasi yun po yung talagang gusto nating mai-correct, yung mindset, no? Kaya yan po, through our Project Genesis, yan po yung ginagawa natin sa GSAP. Kung magtagumpay tayo, hindi natin alam, mga kapatid. Pero we are trying our best na sana po itong aming ginagawa sa Gun Safety Advocates of the Philippines ay makapagbigay po ng impact at saka positive influence po sa mga gun owners. No? Yun po yung aming dalangin sa Panginoong Diyos. Magamit po kaming instrumento para makapagturo po ng tamang prinsipyo, ideya. No? At yung tamang kamalayan sa gun ownership upang hindi po magamit ang mga baril sa mga bagay na hindi na nito dapat paggamitan, mga kapatid. No? At ayun po, maraming salamat kay J. Loloy Kagawan, no? Sir Bobby Esorena, good evening po, si Sir JC Liberato. Sana po itong ating, when emotions are high, intelligence are low, no? Alam niyo po, mga kapatid, hindi naman kailangang matalino tayo pagdating sa pag-aalam ng responsibilidad at pananagutan. Ang totoo po nito, malaman lang naman natin yung tama at mali. Tama at mali. To understand what is the difference between right and wrong, no? Yun po yung dapat maintindihan muna natin. Hindi natin kailangan maging rocket scientist, no? Maging Albert Einstein para maintindihan po yung responsibilidad at pananagutan. No? Hindi po. At katulad po niyan, yung pagkomento pa lang, no? Makikita nyo po yung tao, yung pagsasalita sa comment section kung ang tao ay responsible. Pag siya ay marunong ng pananagutan, hindi po ganyan ang komento, no? At sana nga po, sabi ko, hindi talaga gun owner tong nag-comment kay ma'am, no? Kasi parang it's very dangerous ang baril sa kamay ng mga taong ganito po yung kanilang pag-iisip. Kaya nga sabi ko kay ma'am, sana tama yung hinala ko na admirer mo lang ito, ma'am. Gusto lang niyang manotice ka para mapansin mo siya. Sana ganun po yung case, no? Ganun yung case. Sana hindi po yung iniisip ko the other way around. Na talagang gusto lang niyang mapansin yung napakagandang Ma'am Sigma Ganda, Ma'am Genowick naman kasi. So, sabi ko nga, mga lalaki talaga, pag, yung ganda ni Ma'am, talagang ahangaan, hahanap ng way para mapansin. Siguro, sana ganun po, mga kapatid. No? Sana hindi po yung the other way around na iniisip natin yung tao na ito. No? Hindi po tayo nag-live ngayon para maging commentator o magpuligsain yung nag-comment kay Ma'am Genowick. Nandito po tayo para ipaintindi po na ang responsibilidad at pananagutan ay dapat nating maintindihan sa gun ownership. Pangalawa po, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na hindi po karangalan, hindi po nakakagwapo o nakakataas ng estado sa lipunan ang pagkuha ng buhay ng tao. Hindi man natin ito panagutan sa lupa. Dito sa mundong ito, hindi, makaligtas ka man sa batas. Kasi sabi mo, sir, aaregluhin ko lang pamilya na lalo kung mahirap lang yan. Aaregluhin ko lang pamilya niyan. Attend muna ako hearing. Pag tumagal-tagal yung hearing, siyempre mahirap lang yan. Mangangailangan ng pera yan. Aregluhin ko na lang, sir. Ako nang kayang-kaya yan. Sir, magkano lang naman yan. Milyonaryo pamilya ko. May mga ganun, mga kapatid, no? Hindi mo man panagutan sa batas ng tao. 100% po yan, mga kapatid. Doon sa kabilang buhay. And
pretty sure, I'm very sure, mananagot po kayo doon. Lalo't ginamit nyo ang impluensya at salapi nyo para mang-api ng tao, mga abuso, mananagot po kayo dyan. Hindi po kayo makakaligtas pag Diyos na po ang humarap. Batas ng tao, lusutan nyo, sige. May pera, may impluensya ka, go ahead. Pero tandaan nyo, we do not live forever, mga kapatid. Itong katawang lupa na ito ay may hangganan ito. Hindi po ito humahaba ng sobrang haba pa sa normal. Hindi po ito humahaba ng ganun. No? May limit po ang tao. Babayaran po natin yan doon sa kabila. Sana po mga kapatid, itong ating programa ay nakapagdulot po sa inyo ng liwanag at impormasyon. No? At sana po kayo ay patuloy na magkaroon ng tamang pag-iisip sa gun ownership. Kay Ma'am Jenwick, ma'am, at patawarin nyo na lang po itong tao na ito at sana po ay maging maging magandang halimbawa sa iba na baguhin na po yung ganyang klaseng mentality. So yun lamang po, magandang gabi sa ating mga kapatid sa Gun Safety Advocate of the Philippines, sa mga followers ni Ma'am Jenwick at mga kapatid natin sa PAS GP. To God be all the glory, magandang gabi po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi. Facts ng dala, hindi scripted sa bawat segundo. Okay, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 10:31, sana meron tayong napulot na aral, no? Sa ginawang pagtalakay ni Corixman, ang ating GSA founder, tungkol po dyan sa mga pagpo-post sa mga social media, no? At sa pa, yung pagiging responsable bilang isang gun owner, no? Kaya sabi yan, kanton yung kinukwento niya, yung nakabaril, dapat talaga kapag ikaw ay gun owner, dapat mahaba ang iyong pisi, no? Hindi ka dapat mainitin ang ulo. Kasi po, yan ang unang-una, lalo pag kukuha ka na LTAP, dadakay sa neuro, makikita ko yun doon, malalaman, di ba? So, yun ang sinasabi natin. At mga kaibigan, magandang gabi sa iba nating mga katropa na nanood ngayon. Bukod na ka Tay Gutierrez at si Kuya Alan Reyes, ito po si Chief Alan, ay miyembro po ng PNP dyan po sa Manila Police District. Sir Alan, magandang gabi. Nanonood na si Kuya Julius Miguel Saludes at yung aking auntie, yung aking tita, buhat po sa Bagumbong, Caloocan, si Tita Jeff Santiago Copiaco Kiambao, na kung saan niya nagbe-birthday yung kanyang anak na bunso, no? Si yung aking pinsan, si Janelle Copiaco Kiambao. Happy birthday, Janelle. Cheers! Hindi ka lang umbida. Sayang, sana nagpunta ako. Stories! At gayon din si Harley Egrubay. Yan, gandang gabi raw, Sir Admin Corixman. At sino ba? Siyempre yung aking kumpare, yung simpatikong kumpare ko buhat po sa Manolos, Bulacan, si Leo K. Kaya simpatiko po yan. At bukas daw dadala niya raw ako, padadala na raw niya ako ng kanyang negosyong Big Siomay. Matitikman ko na sa wakas. Niloloko lang kita, Mr. J, na natikman ko na masarap. Iniinggit lang kita. Pero ngayon, dadaan daw siya. Ilang dosena kaya ang bibigay sa akin ni paring Leo. Paring Leo, yung pakisuyo ko, yung usbong ng daw ng bayabas. Paki na lang pare, dahil sigurado dyan meron may makikita at may makikita ka. Pwede ka naman manghingi, medyo damihan mo na. May gagawin lang, usbong, alam mo usbong pare, yung umusbong pa lang na dahon, yung malambot na nagbe-berde-berde pa lang. Okay mga kaibigan, with that, sa ngalan po ni Mr. J at sa ating lahat ng mga nanood ngayon pong gabi, ngayong araw ng Martes, ika-16 ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyo at sana'y meron tayo nakapulutang aral, no? At bukas tutungin natin sa inyo yung ginawang press conference, no? Noong 18 Marines, no? Diyan po sa Mandaluyong, kung di ako nagkakamali, at malaman natin. At sa iba pang mga mensahe ng ilang mga personalidad, no? Alamin natin yan para naman kahit paano, nalalaman ng ating mga kababayan, no? Yung nangyayari sa ating
bansa. Muli, sa ngalan po na Mr. J, no? At maraming salamat sa inyong lahat. At ako po inyong lingkod, Rosel Lopez, na nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ikaw ba'y mag-isa? Nalulungkot? Walang naiwan at ipinagpalit? Ito? At ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Hoy, nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Rami Villanos. Sana'y di magmahil dati ang araw ng tipong bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal. You are the one who makes me. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigaw ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Bawat Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe! Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Ilaigting
Pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.